Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another political content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol sa pagsambulat ng 18 Marines kanina lang mga ka-plastic. Itong imbes na magkaroon ng hearing, Senate hearing ba, ay nagmistulang press conference na lamang dahil marami talagang humarang dito sa usapin na ito na talagang pinigilan ng mga makakaliwa, diba? At alam nila kasing the end is near kapag nagkaroon na ng hearing about sa flood control. So ito yung noon pang sinasabi ni Alan Peter Cayetano nung panahong tumatakbo pa lamang itong si BBM sa pagkapanulo. So panoorin muna natin to. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. Madali po mga kababayan, madaling magsabi kami anti-corrupt. Pero yung itaya mo buhay mo, itaya mo karir mo, awayin mo. Si Enrile nakaaway nila pero ngayon siya ini-endorse. Kaya hindi inimbestigahan ng mga negosyo ni Enrile doon sa Cagayan. Yun po ang klase ng paglaban nila sa corruption. Salita lang, walang gawa. Alright. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pangalawa po, hindi totoo walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Ayan po, chairman ng COMELEC, dating PCGG. Na, hindi ko alam kung sa akin siya natatawa. Kami si Bongbong. No? Pangatlo po, $1 billion ang ngayon pinaglalabanan pa rin ng gobyerno at ng Marcos family. Pang-apat po, sa SALN ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Martial law, 20 years was not about peace and order. It was about keeping one family in Malacanang. Having said that, parang ngayon na lang natin na-realize tong opinion ni Senator Alan Peter Cayetano ngayon, no? Na nangihinayang tayo na ba? Hindi naman ako sa botante that time. Hindi naman talaga ako bumoto. Pero nakakapanghinayang kasi yung 31 million Pilipinos na naging bobo sa nangyaring yan. Kasi iniisip natin yung point of view doon is yung 20 na bigas, yung mumurahing bilihin. Yan yung kasing iniisip ng tao Kasi nung panahon ng kanyang ama, ganun talaga yung presyohan ng mga pangunahing bilihin that time. Pero unfortunately, hindi nangyari yan sa panahon ngayon. Bagkus siya ay nagpahalipin sa mga taong nasa likod niya na pinondohan siya sa pagtakbo ng Pangulo. Na ngayon ay sila ay nakikinabang ngayon. Na dinideliveran sila ng mali-malitang pera sa kanilang mga bahay. Even ng mga media anchors o yung mga reporters o yung tinatawag nilang mga bayaran na anchors ay nakinabang din dito.
Kaya nga tinanggal na nila sa slogan yung walang kinikilingan, walang pinoprotektaan, walang kasinungalingan, serbisyon, totoo lang. Di ba binago na nila ngayon? Wala na, tinanggal na. Yun ay dahil aminado ang mga media na sila rin ay natanggalan ng dignidad at prinsipyo dahil sa pagbabayad ng pera ng mga politikong para mapatahimik sila. Yan ang nakakalungkot. So panoorin natin ang nangyaring press conference ng 18 Marines doon sa nagaganap kanina. Panoorin natin. Sa isang komosyon nagsimula ang pulong ng 18 dati umanong bagman ni Zaldico. Hindi kasi sila agad pinapasok sa venue, maging sina Chavit Singson at Senator Amy Marcos. At para sa update, nasa linya po ng telepono mula sa EDSA Mandaluyong si Mon Gualvez. Mon, ano nang sitwasyon ngayon? Nakapasok na ba sila? Natuloy ba yung pulong? Kasi nung una sabi parang hearing dapat yan ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block. Yes, Ruth, matapos ang tensyonadong sitwasyon kanina, piniyagan na ang lahat ng participants, resource person, maging mga media at vloggers dito sa isang events place sa Mandaluyong. Yan ay parang tabianan niya. Sa Mandaluyong pala ginanap. Yung Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ng Cayetano Block, kaugnay pa rin sa flood control scandal. Pero walang dumating na mga senador hanggang sa mga oras na ito, kaya naman nagsagawa na lamang ng press conference sina former Congressman Mike Defensor, yung 18 bagmen at kasama yung kanilang abogadong si Attorney Levito Baligod. Ang sabi ni Defensor, legit daw itong kanilang alleged dapat na hearing sana. Kahapon nga raw, nandito pa sina Senator Robin Padilla para i-check. Kaya maraming pumipigil sa hearing na yan at nagmamadali yung kabilang kampo na ma-impeach tong si Sara Duterte dahil kapag napatunayan talaga ito na ang aligasyon ng 18 Marines na tapawang totoo yung mga sinasabi nila na talagang nagnakaw sila ng milyon-milyon, bilyon-bilyong salapi, ay automatically si Sara Duterte talaga ang uupo niyan, mga kaplastik. No joke yun, mga kaplastik. Huwag nating lagyan ng kulay itong kinokontent ko na ito, mga kaplastik, dahil alam natin ang kapupuntahan yan. And that's the reason why kung bakit nagmamadali silang ipa-impeach tong si Sara Duterte. Isipin mo, pinag-uusapan natin ngayong panahon na ito, yung tungkol dun sa flood control controversies, yung mga ninakaw na mga gobyerno, ng mga kongresista, at the same time kasangkot pa rito yung mga contractors at yung sino pa yung mas kumokonekta rito. Lahat yan damay talaga in one click. Kaya nga hindi nila magawang pagsalitain tong si Martin Romualdez Gaya nga ng sinabi niya sa kanyang statement, sa kanyang speech, na hindi daw siya nag-iisa. May makakasama siya sa bawat salitang sasabihin niya, sa opinion niya. Totoo yun, mga kaplastik, dahil wala namang isang sindikato na gagawa lang ng mag-isa. Diba? Even si Norman Mangusin, hindi gagawa yan ng pangay-scam kung mag-isa lang niya itong tatrabawin. Natural, may mga kasama yan. 100% yan. Diba? Kaya nga nila ginagawang pigilan ang mai-open itong hearing na to tungkol sa flood control dahil ang pinakamatibay na testigo talaga yung 18 Marines. At sinasabi ng mga bullshit na may kulay na bashers sa social media na matagal na yung usapin na maleta at puro ano na lang daw yan, patutsada, walang katotohanan. Yan ang masakit sa katotohanan na yung mga bashers, even yung mga tao na walang alam, ay pinaniniwala nila sa sarili nila na yung mga nakikita nating larawan ay pawang edited daw. Paano magiging edited? Kitang-kita po yung nakabalot na perang pulto-pulto. Diba? Bakit yung sa punto na
wala namang ebidensya na nagpapatunay na si Duterte ang nagpapatay sa mga inosenteng tao during the EJK o during the extrajudicial killings. Si Duterte ba ang may kagagawan nun? Sipin mo, hindi lahat ng mga nangyayari nung that time hawak ni Duterte yon. Hindi porket sinabi niya na patay mo kapag pumalag. Ibig sabihin nun, pati mga inosente ay papatayin din niya. Imposible yun. Sa ganun pa lang, madaling naniniwala yung mga bobong, mga pinklawan, di ba? Mga bobong naniniwala sa oposisyon. Pero bakit itong mali-malitang pinakita sa screen, hindi nila mapaniwalaan? So maluba talagang ginagawa natin bulag tayo sa sariling katotohanan, di ba? Na nakikita mo naman, obvious na obvious. Kaya nga nagsisitahimik yung mga taong sangkot. At takot na takot sila. At madalas nilang binabalasa yung Senado na gusto nila pabor sa makakaliwa yung boto ng yung mga 12 senators para maging Senate President yung isa. Hindi niya papansin, mga kaplastik, na lagi nilang minamanipulate yung sitwasyon, nagkaroon ng tensyon sa Senado. Ibig sabihin lang nun, kinokontrol siya ng mga tao sa taas. Walang iba kundi ang Pangulo. Yung place, ang sinasabi kasi nila, baka ito na raw ang huling pagkakataon na makapagsalita ang 18 ex-Marines tungkol sa kanilang mga isinisiwalat, no, sa mga mali-malitang pera di umano na may kaugnayan sa flood control scandal. Yan ay lalo bukas. Siguro baka kaya huli ng pagkakataon yun, maaaring malagay na sila sa alanganing buhay, or baka mayroon pang iba pang bagay na possibility na mangyari sa kanila. Kaya nga ito na yung pagkakataon eh. Kaso unfortunately hindi nagkaroon ng hearing. Kaya ang ginawa na lang nila, nagbigay na lang sila ng teaser sa mga taong manonood na magkakaroon ng niche kung sino pa yung mga sangkot sa pagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan. Inaasahan yung special session ng Senado at maaaring magkapalitan na ng leadership technically and formally Yun na nga. Blue Ribbon Committee. At wala doon silang ibang gusto kundi sabihin Once na magpalit kasi ng leader sa Blue Ribbon Committee, wala na. Under na ni Marcos yan. Kaya na niyang manipulay ng sitwasyon. Hindi naman napapansin, laging nagbabalasahan sa Blue Ribbon. Yun ay dahil para hindi matakil itong usapin na ito na mahalagang malaman ng taong bayan na dapat na managot yung kung sino man ang dapat managot. Dahil dito, minamadali na ng mga kabila, mga kalaban ng mga ito, na ma-impeach to si Sara Duterte na hindi naman dapat. Hindi ko maintindihan. Irrelevant na kasi yung kaso. Bakit mas tinututukan nila yung kaso na hindi naman dapat? Hindi ko maintindihan, di ba? Makasabihin ng iba, bobo mo naman. Di ba? Yan kasi, marami kasi matalinong basher sa social media. Take note, hindi po tayo pumapanig sa mga magkabilang grupo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito yung kinabukasan ng ating susunod na henerasyon ng mga kababayan natin. Bandang uli tayo nag-aaway-away mga kababayan natin. In the end of the day, tayo rin ang nahihirapan. Tayo ang talo rito. Kaya dapat yung mga nagnanakaw na yan, managot talaga. Hindi pwedeng hindi managot. Mabuti pa nga sa Korea. Pag napatunayan nagnakaw ang kanilang Prime Minister, agad-agad itong binibitay. Wala nang hearing-hearing. Basta nakita na sa bank accounts mo na nagnakaw ka, automatically patay ka na. Dito ang daming pasikot-sikot. Ang daming harang, daming drama. In the end of the day, walang nakulong.
Laging nagkakaroon ng kung meron mang makulong, may scapegoat. Ang laging kawawa yung mga taong nasa baba, which is yung mga kontraktor ang naging alay. Pero yung mga mismong may pakana, yun, patuloy pa rin. Buhay, malaya, nakakapagnakaw pa. Lamang ng patungkol sa delivery ng pera. Kanina, sinabi ni Atty. Levito Baligod na mula 18, nadagdagan ng 4 ang kanilang mga ex-Marines o mga bagmen. So total of 22 na ito at ang ilan sa mga nabanggit at paulit-ulit na sinabi na pagdeliveran nila ng mali-malitang pera ay gaya pa rin ng dati. Si former Speaker Martin Romualdez, nabanggit ulit ang pangalan ng Senator Erwin Tulfo, maging si COMELEC Chairman George Garcia. Nasabi rin ang pangalan ni Secretary Amena Pangandaman at nabanggit din ulit yung pag-security escort nila sa mga ICC officials nang sila'y bumisita dito sa Pilipinas. Sa mga oras na ito, pinapakita ng grupo ni na Defensor at ng mga 22 ex-Marines or bagmen yung mga larawan ng kanilang paraan ng pagde-deliver ng mga mali-malitang pera at kung saan-saan pa ito pinadala. Nabanggit din yung pangalan ni Senator Cheese Escudero na dinalhan din nila ng pera at so far yun yung mga narinig natin kanina. Ang ina, hindi ba kayo naniniwala dyan sa mga larawang yan? Diba? Kitang-kita hirap silang buhatin yung isang malitang punong-puno ng pera. Ba kayo naaawa sa sarili natin na tayo'y naghihirap, nagbabayad ng buwis, even yung mga taxes sa Meralco, pati yung jumper tayo nagbabayad. Hindi nyo ba nare-realize yun, mga kaplastic? Tapos sasabihin mo walang katotohanan yung nakikita sa larawan. Imposible yun. Imposibleng AI yan. May mga pinakita na nga silang video about dyan eh. Pero hindi pa rin naniniwala yung mga bobong loyalista ng administrasyon, mga kaplastik. Nang nakakalungkot. Pero sa kaso ng mga Duterte, ang bilis nyo maniwala. Kasi nga bugok kayo mag-isip. Na mga bago na binabanggit dito sa area. Ruth? Mon, yung kanina lang muna nung nagsimula kasi nagkaroon ng tensyon, anong sinasabi siya? Bakit sila nung una ay hindi pala pinapasok kanina? Oo, kanina kasi Ruth, bago mag-alas 10 ng umaga, which is yung expected talagang schedule nitong initially Blue Ribbon Committee hearing under Cayetano Block, nagkaroon ng tension sa labas. So yung security ng events place ang desisyon, walang papasok sa loob. Even yung mga senador, si Senator Amy Marcos, hindi pinayagan, si former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, hindi pinayagan, lahat ng media at vloggers talagang hindi pinapasok sa area. And then afterwards, naglabas nga ng statement ang events place na sinasabi na canceled na ang activity na unang ni-request ng grupo and then binura after an hour yung naturang post dahil patuloy pala yung negosasyon. Kaya naman after 4 hours talagang unti-unti nang pinapasok lahat ng mga kawani ng media na naghintay sa labas ng events place at yung mga resource person maging si Governor Chavit Singson ay bumalik dito sa lugar. Ruth. Mon, may pinapakita tayo ditong video ng mga maleta. Ang daming maleta. Ano daw yan? Ito raw yung mga maletang dinedeliver nila mula kay Zaldico papunta sa mga mambabatas na nabanggit natin kanina. Ngayon, sinasabi nila, ito raw, itong dami ng maleta na ito ay papunta kay dating Speaker Martin Romualdez. Yan ang sinasabi ngayon at dinedescribe ng isa sa mga Huwag pa rin kayong maniwala. bagmen or ex-Marines na sinasabi. Ruth? Nabanggit ba kung saan yung location or saan kuha yan, yung may mga napakaraming maleta na yan? Ang sinasabi nila, ito ay sa bahay ni Zaldico at i-deliver nga daw kay former House Speaker Martin Romualdez. So, kino-confirm ko lang, Ruth, kung ito ba ay sa kay Zaldico o kay Romualdez na bahay. Kasi ngayon pinibilang nila yung mga maleta. So, I am just not sure kung ito ay binibilang nila during nandun sa delivery na o pa-deliver pa lang. Medyo malayo kasi tayo ng konti doon sa
sa Fresco site. Ruth? Isa pa man kanina kasi may rinol din tayo na video na parang may mga kuha ng helicopter na naglo-load mo or nag-a-unload ng maleta. Parang dati may pinakita na rin ganyan. Bago ba ito? Tama, Ruth. Napakita na yan dati at may mga karagdagang pictures lamang sila ng pruweba na sinesendo nila sa GC bilang at least patunay na sila ay nagtrabaho bilang mga taga-deliver nga raw ng quote-unquote basura, which is equal to pera na male-maleta. So, ngayon ina-explain kung paano yung mismong delivery process, Ruth. Isa na lang mo kasi kanina may sinabi doon sa Senado sina Senator Win Gatchalian na posibleng panagutin or liable daw itong grupo nila dating Congressman Mike Defensor dito sa ginagawa nila na ito na halimbawa siya kasi yung nag-announce na supposed to be may Blue Ribbon Committee hearing, parang tila niloloko daw ang publiko. Yan ang sabi ni Senator Win. May reaction na ba sila dyan? Wala pa siyang reaction specifically tungkol dyan, pero ang sinasabi niya, alam naman daw ng mga senators sa minority bloc itong naturang pinost niya about sa Blue Ribbon Committee hearing under Cayetano Block. Yun nga, si Senator Robin, even Senator Amy ay nagpunta pa daw dito sa events place kahapon just to make sure na talagang maayos na may sasagawa. Pinospone eh. Kasi nga puta, pinipigilan. Siguro baka binantaan yung isa sa kanila na kapag tinuloy nila yung hearing na yan ay maglalabas din sila ng mga ebidensya laban din sa kanila. Ganun lang na naman talaga ang laro sa politika, mga kaplastik. So wala nang talagang patutunguhan. Yung katotohanan nawawala na. So talakayin naman natin yung mga nabanggit na mga 18 Marines kung sino yung dawit dito, mga kaplastik. Panoorin natin to. Naghubol. Ano, kaninong bahay ito? Bali nung time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Bali, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir, kasi advance team kami nun, sir, bali yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya sir, kumain pa kami dyan sir, ang ulam namin hipon, kasama ko yung mga katulong niya sir. Sir, sir, sa address. Search tayo ka. Para lang. Tayo ka, search. Kaya tumiting ka ng balat ni Arte, bagilista eh, no? Ikaw ba naman mali-mali ang pera eh? Go ahead. Hindi, sige sir. Search tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Hindi mo na kailangan. Sir, noong 2024, mula Horizon Home, BTC, kasama ko sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi, New Manila. Yan na po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yun o iba pa? Yan na po yun. Naghubol. Kita nyo na, mga kaplastik. Kaya nga nagngangaw-ngaw na tong si Chis Escudero nung nakaraang podcast niya eh. At mas pinapanigan niya yung sistema ng kanilang Blue Ribbon. Yung tinatawag nila sa mga botohan, about sa botohan ng konstitusyon, etc. Upang mapalito o upang gawin nitong mas komplikado yung proseso na dapat alam na natin na kailangan umabot sa hearing dapat tong mga to. Pero ang ginagawa, pinipigilan. Diba? Nakakaawa ng bansa natin. Habang buhay na lang tayong nagsisik ng truth. Pero hindi pa rin natin ma-reach out yung dapat managot.
So may isa pang mga taong individual na nabanggit sa press con, mga kaplastik. So panoorin natin to. Ito to, panoorin natin. Next. Sinong magpapaliwanag dito? Paningilina, no? Si Sharon Cuneta, mga paldo, tuwan-tuwa eh. Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Mercedes Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Yan no? May laman na pera. Ba kayo naniniwala dyan? Sinong kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir na nalaglag yan at nasira yung Parang large ata to eh. large sir nasa 50 to 70 million ang Grabe. Akala ko pa naman yung yung kantang Balutin Mo Ako is all about sa pagbabalot ng mga ulam sa mga birthday party. Yung pala. Pwede rin pala tong gamitin sa pagkuha ng mga maletang pera. Imaleta mo na. Isharon mo na. At dahil dyan mga kaplastik, ay nag-post etong si si Sharon Cuneta. Kaugnay dito sa nangyayari sa aligasyon na pinaparatang sa kanya pati sa asawa niya. Sabi niya dito mga kaplastik, mga sinungaling. Naka all caps pa. So meaning galit na galit to. Sobra talaga kayo. I blog about this visit my family and I made to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials and their families for their support for Kiko. Talaga ba? Magbibigay kayo ng maleta sa amin sa Marawi pa? Ang kakapal ng mukha ninyo talaga, sukdulan. Ito ang nagte-taping pa ako ngayon at nagbabanat pa rin ng buto at lumalaban ng patas. Dahil lahat ng meron kami, pinaghihirapan namin. Hindi kami tulad ninyong mga sinungaling. Kaya sabi nga nila, kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Ikaw na may sabi niya na. Ikaw na nagsabi niyan, quote unquote. Bahala na ang Panginoong Diyos. Aba, dinamay pa ang Panginoon mga kaplastik. Alam niya kung sino ang totoong sumusunod at sumasamba sa Kanya. Wala kayong kwentang tao. So ito, ipinakita pa niya yung official statement ng kanyang asawa na si Kiko Matching mga kaplastik na nagsasabing puro pasaring, puro aligasyon, puro palabas. Gusto lang mantsahan o naiulat na pag-upo ko bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na mag-iimbestiga sa flood control scam. Wala ni katiting na basehan ng mga tangkang pandurugis o pagdungis sa aking pagkatao ng mga nagpapapreskon tungkol sa mga maletang kaugnay sa bilyong-bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan.
Dahil dinamay nyo pa ang pamilya ko, makakatikim kayo ng hindi pasaring. Aligasyon o palabas na kaso sa korte, pananagutan ninyo ang paninirang ginawa ninyo. So may banta na po mga kaplastik. Sabi naman ng mga netizens, you are right, Senator Kiko, no matter what how, evidence is the spirit of the law. At yun na nga po, pinakita na po yung larawan, di ba? Lights, camera, action, may nanalo na. Kaya pala. Sakay na, stay calm, Ate Shawi. When Senator Kiko says, tuparin talaga niya, cases against 18 Marines are waving way. Parang pinikula lang. Eto, Sharon, bilang isang Pilipinong matagal nang nasa abroad, nalulungkot ako kapag nakikita kong lalong nahahati ang mga Pilipino dahil sa politika. Hindi naman tayo pare-pareho ng pananaw, sana manaig pa rin ang katotohanan, respeto at pagmamahal sa bayan. Ang hiling ko lang ay isang maayos at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Kung gusto mo mangyari yung mga ganong bagay na hinihiling mo, dapat talaga may managot na. Bakit hinahaba nyo pa ang serye na alam nyo naman yung mastermind na si Romualdez? Kung wala talaga kayong kasalanan, ilabas nyo si Romualdez. Pagsalitain nyo na, mga kaplastik, para malaman natin na talagang wala kayong kasalanan. Ganun lang kasimple. Bakit hindi nyo pinagsasalita si Saldico at saka si Martin Romualdez kung wala talaga kayong kinalaman? Diba? Dahil dyan mga kaplastik, meron pa pong isa na ito, panoorin natin to. Ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami diyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng diyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025. Ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung ni boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka ma-flat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number noon, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Sinong boss yun? At sa Pasig pa nangyari? 25 maleta kasya sa van, pag tao isasakay 18 lang ang kasya niyan. 25 maleta plus 4 na tao kasya ba? Imposible yata yun. Nasabihan ka tuloy na abnormal. Kasi ang maleta, kaya naman talaga yan. Yun sa van ilalagay. Kung halimbawa tatanggalin mo yung mga upuan ng van, kasya talaga 24 dyan. Kaya nga, ito yung pinaka-most magandang comment dito. Bakit pwede mo bang pagpatong-patungin ng mga... Sino kayang pinuntahan nila sa Pasig? Yun ang nakakapagtaka. Wala dito. Landbag Pasig para siguradong transaction, mabilis kayo ng record. Maglabas kayo ng record. Kaya nga mas maganda yun kasi mayroong naman transaction ng land bank na pwede nilang hiramin yung liquidation. Imposibleng wala yan kasi may nasa database nila yan.
para malaman natin kung kanino nakapangalan. Diba? Mas maganda yun. Ito po. Panoorin natin ang isa pang tumanggap ng maleta, mga kaplastik. Pinapaano silang mga media, sa media personality kasi ako na-sign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan sa speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Parang naalala ko tuloy itong si Erwin The Kings kung paano niya binabanggit yung top 8 na makakasuhan ni Karen Whitmore sa kasong syndicated stapa. Parang ganito yung nangyayari ngayon sa maleta arc ng Senate Blue Ribbon Controversies Flood Control. Diba? At nabanggit dito si Ramon Tulfo. Isang anchor po yan, mga kaplastik. So napakatindi, no? Kaya nga nagngangaw itong si Ramon Tulfo at laging binabatikos yung mga dating administrasyon Duterte. Even si Sara Duterte tinitira niya. Yun ay dahil alam nila the more na nagngangaw yan at todo paninira sila sa isang dating administrasyon, even yung anak ng dating Pangulo, ay nangangahulugan lang yan na meron talaga silang tinatagong di maganda, mga kaplastik. So at yun na nga, nabanggit na po ng 18 Marines etong si Ramon Tulfo, mga kaplastik, na binugbog ng mag-asawang Claudine Barreto at ni Raymart Santiago way back. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey De Guzman. May tono pa, no? Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang no? Diba? Mag-react. Ulitin ko Nagngangaw-ngaw. wag natin pong kantsawan yung na mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, wag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? So yun. Isa na namang toolflix ang nasangkot sa flood control scam, mga kaplastik. Ito po ang pinakainintay ng buong mundo, ang pagrevelasyon ng isa pang angkor na nabanggit sa press conference kanina sa Mandaluyong. Panoorin natin. Dinala ninyo yung maleta. Nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron, ha? Opo, sir, kasi kasama po si Boss Saldico na umakyat sa opisina. Kasama ka. Hindi po, kami sa baba po ako. Sa baba. Nag-guide Ibig sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto? Natanggap po kasi siya yung Yun committee lang ang mismo. gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So natanggap. Natanggap po. Ibig sabihin natanggap. Ngayon, maliban doon sa delivery na yun, naulit ba yun?
Yun lang yung participation ko dyan, sir. Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o ano, manika? Ido. Baka manika lang yun, ha? Arnold Clavio po yung nasa media. Hindi, saang media? Kung ito Sa media, GMA po, marami GMA. kasi magkakapareho ng pangalan. Marami, no? News anchor po, GMA. GMA. Yes po. Ano siya sa GMA? Kung alam mo ha, ano siya sa GMA? Anchor po. Anchor. Ibig sabihin, kung Anchor, may programa. Yes po. Ano yung alam mong programa na pinag-aangkoran niya? Genuine News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV. Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Lupet, no? Bangis, no? Dinala ninyo yung maleta. Ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, ano meron? Yun po yung mga meeting nila na yan, ay mga, siguro may mapaabot si Boss B kasi minsan narinig ko, may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po. Tapos monthly po yung kanyan, monthly po yung... Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba? Yes po. Monthly. May involved na pera. Gaanong karaming pera? Maliit lang po, paper bag. Paper bag. Yes Yung po. paper bag, gaanong karami ang laman? Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, ganon. Okay. Ano kaya ang reaksyon ni Sara Balabagan tungkol dito? I think baka natatawa ito habang pinapanood yung press conference kanina. Na parang unti-unti nang nakakarma yung taong nang molestya sa kanya way back. Nung panahon pa na hindi pa uso ang social media. Tatay-tahimik tong anchor na to. Yung pala isa sa mga nakinabang din pala. Hindi lang pala siya isang PDF, isa rin pala siyang certified na magnanakaw, mga kaplastik. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi tinatanggal yan ng GMA Network yung mga ganitong uring anchor na nagpapasira sa imahe ng GMA, mga kaplastik. So nakakalungkot na even ang mga media ay hindi na rin talaga pwedeng pagkatiwalaan, mga kaplastik. Hindi na talaga. Nakakababa na ng respeto sa mga media. So yan na lang yung takbuhan ng taong bayan upang tayo ay magkaroon ng boses, magkaroon ng kakampi na kagaya ng mga media na yan. Pero unfortunately, sila pa yung number 1 na kasabwat sa lahat ng mga pagnanakaw dito sa Pilipinas. Diba? And that's the reason why kung bakit hindi umaasenso ang bansa natin. Bumabagsak ang ating GDP growth. At tumataas ang ating palitan ng dolyar kontra piso sa 61 pesos per $1. Nakakaawa yung bansa natin, mga kaplastik. Arnold Clavio, nakakatulog ka pa ba? After na napapanood mo tong mga ganito. Dahil dyan, ito po yung kanyang official statement regarding dun sa allegation sa kanya ng 18 Marines
na ang sinasabi niya ay lies, nakakatawa, kakalungkot, pero lahat ng ito ay haharapin ko ng walang takot. Talk is cheap bago ang dada. Ebidensya muna, hindi ako natatakot. Wala na akong itinatago. So sa word pa lang na wala akong itinatago, parang doon pa lang talo na siya. So parang tamang pumapalatak yung butigi. So ikiniklaims niya talaga na meron talaga siyang tinatago before. Ngayon wala na kasi ubos na yung isang paper bag na pera eh. Kasino lang naman na sa isang taon, mawaldas mo yan sa pagbabakasyon mo sa ibang bansa eh. Diba? Magkita na lang kami sa korte at doon ulitin niya lahat ang kanyang walang kakwenta-kwentang bintang. Wala talagang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Perwisyong envelope lamang. Hindi. Paper bag lamang. Doon pa lang sa walang tinatago, failed na. So panoorin natin si Erwin naman ang binabanggit. Tungkol kay Erwin Tulfo. Pendalo. Gusto kasi niya Makinig. maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, no? Si Jude. Si Judas. Si Cheese. Judas po yan, mga kababayan. Hey Jude. Si Judas. Motas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Kasi Rapi Tulfo, kasama. Kasama sige. yan. Yung So mamaya, anak niya kasama. siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit. No? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi ng unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay, Yes po, sir. sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya. Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes okay. po, sir. Matandaan mo gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong, sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Hindi nakikinig. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marios. Yes Okay. po, sir. Sige. Sino yung mga nandun sa Marios na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Tapos sasabihin ng mga kababayan ni Erwin Tulfo na nakaipon daw siya ng 650 million. Teknik niya. Sino-sino yung mga nandun? Opal, di ba? During, yan, sir, bali, dalawa po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security agent po. Uta kahit content creator si Erwin Tulfo, hindi aabot ng 600 million yan. Uta kahit maging anchor ka pa ng dating istasyon mo, kasama yung mga Tulfo brothers, hindi yun magko-consolidate ng 600 million. Bugok ka ba, Erwin? Napaka-imposible yun. Sa matagal mong pagsiservisyo bilang isang anchor, bilang isang reporter before sa ABS-CBN, hindi mo ma-reach yung 600 million. Gago talaga. Ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold
462 sir yung armored car sir. Bali sir, doon po naganap yung transaction niya sir doon sa parking sa labas po ng establishment sir. Ilang maleta? Dalawang medium Dalawang medium size? yes po sir, yes po sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po sir. Yun lang. Yes po sir. Ito yung masakit sa katotohanan eh. Ito yung dating sumbungan ng bayan ng mga taong naaapi. Ngayon, sila ngayon yung nasasangkot. 'Di ba? Sila ngayon ang nahaharap sa matinding pagnanakaw dito sa Pilipinas. So, panoorin natin yung dati niyang acting-actingan ni Erwin Tulfo that time. Na galit siya sa mga corrupt na DPWH. Bayan, paano na lamang maisasakatuparan ang build projects ng Pangulong Duterte na makakatulong sana sa ekonomiya ng bansa at paglikha ng trabaho kung may mga kontraktor at opisyalis pa ng DPWH na ayaw sumunod sa agos ng pagbabago, kundi mas ninais pang manatili sa putang inang bulok at korap na sistema. DPWH Palawan 2nd District Engineer, Ventilasyon at Region 4B Director Malyari, makinig kayo mga hinayupak. At bakit hindi nga mapapamura mga tiga Palawan kina DPWH District Engineer, Ventilasyon at Regional Director Malyari? Gayong iniwan nila ang kalsadang ito na putol na sana ay pwedeng gamitin na ng mga motorista. Pero ang tanging ang dalawang kumag lamang na opisyal ang nakakaalam. Kaduda-duda ang proyektong ito dahil bukod sa wala na itong date kung kailan inumpisahan, kailan matatapos at kung magkano ang kontrata o ang proyekto, hanggang ngayon ay ganito pa rin ang itsura ng punyetang kalsada. Pamura-mura pa siya that time, no? Pero isa rin pala siya sa nakinabang hindot talaga. Utaragis na tao to. Yan yung tinatawag na inggit, mga kaplastik. Ngayon nung nakatungtong na siya sa gobyerno, isa rin pala siya sa mga taong nagnanais na biglang yumaman ng dahil lang sa korupsyon. Sobrang kupal talaga ang mga tao ngayon. Parang pinapaandaran tayo ng mga kanilang mga acting-actingan sa harap ng kamera. Kahit yung mayor ng Pasig, nako, kaduda-duda rin yan eh. Ganyan na ganyan din yung mga ugali. Kunwari galit sa korupsyon. Tapos nung natungtong na sa pagkasenador tulad nitong Hindorotot na to. O, tingnan mo ngayon. Sila rin yung nakikinabang ngayon. Diba? 4 na maleta. Sarap. Tas sasabihin niya, pinag-ipunan niya yan sa kanyang mga dating mga trabaho. Puta, kahit na 10 milyong taon ka pang magtrabaho, hindi mo marireach yung 600 million. Kung ang sasahurin mo lang sa Senado, 30 mil. Sa pagiging anchor mo, let's say, sinasahod mo dyan 20 mil to 40,000. Sa senador pala 300,000. Diba? Hindi aabot ng 600 million yan. Sinong pinaglololoko nitong hayop na to? Kaya bumoto pa kayo ng mga ganitong kupal na tao. Diba? Pinaglololoko kayo. Harap-harapan. Galit na galit sa ultiwaling gobyerno, pero pagdating pala sa posisyon na yan, ganyan din pala siya. Gusto rin pala makatikim ng nakaw. Diba? So, ayan. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright.
Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.